Chong yan, tumawag ang kapatid mo. Bilis mong pumunta sa Alam ko restaurant. na. Malapit na tayo sa dali. Paghanda na po ng magang yung mga gamit. Gusto mo kong pumunta sa blind date? Hindi pwede. Pumunta na nga ako rito. Mahuhuli mo pa rin ako. Hihintayin kita sa parking lot. Tara na, Manong. Hello? Lin Wanye, ang galing mo ha. Akala mo ba pag nakatakas ka sa bodyguards, magkakayos ka na sa blind date? Kailangan niya magkita ng anak ni Tita Sue. Kung hindi, ipa-freeze ko ang mga card mo. Lahat ng yun. Nagkakainis to. Sino ka ba? Tara na, Manong. Ay, Wala na. Umalis na yung tao. Ay, ayos ka lang ba? Huwag kang gumalaw. Tutulungan kita. Huwag ka munang gumalaw. Ako na. ang gwapo naman ng driver na to. Ang gwapo naman ng driver na to. Ayos na. May tumatawag sa yung telepono. Pakisagot. Hello, Chum yan. Nakamunda bang kapatid mo? Malapit na si Chun Chun. Huwag kang malate. Kakain tayo ngayon. Oo na, oo na. Pupunta ka pala sa blind date? Kung malaman ng mama ko na may boyfriend ako, hindi na ako kailangan mag-blind date. Pupunta ka ba talaga sa blind date ngayon? Pinipilit ako ng mama ko makipagkita sa anak ng kaibigan niyang galing abroad. Kung hindi, tulungan natin ang isa't isa. Total hindi pa naman kilala ni mama yung galing abroad. Makisama ka muna sa akin. Hindi ba kailangan mo rin harapin ang pamilya mo? Dalawang problema, isang solusyon. Mas magaling pa tong babae kaysa kay Sushon. Kung siyang magiging panakip, wala na siguro reklamo pamilya. Tara na. Hello? Chumyun, nasan ka na? Mga kapamilya, ito ang girlfriend ko, si Lin Wanye. Pwede po ba ko na ng litratong mga ito? Pwede naman, miss. Kung gusto mo, pwede mo rin subukan isuot. Bawat bagay dito ay napakamahal ng halaga. Ano bang problema mo? Huwag mong papasukin kung sino-sino sa mga exhibit na to. Kung ang mga bagay na to ay naka-display, ibig sabihin para makita ng tao, hindi ba ko pwedeng tumingin? Pwede naman tumingin. Pero pag nasira, kaya mo bang bayaran? Ate, pwede po bang bilhin itong isa? Pwede po. Bibilhin ko, pakibalot na lang po. Huwag kang mapapakitang mayaman kung hindi naman. Ano bang pakialam mo? I-swipe mo na. Miss, hindi gumagana ang card na ito. Subukan mo itong isa. At ito pa. Hindi rin gumagana. Akala ko pa naman mayaman ka. Sabi ko na nga ba, huwag papapasukin kung sino-sino. Kung hindi kaya, edi hindi kaya. Bakit ka pa umaarte? Kung kaya ko o hindi, ano nang pakialam mo? Kung bibili man ako, dahil gusto ko at kusang loob ko. Hindi ka ba marang umintindi ng tao? Kung kaya ko o hindi, ano nang pakialam mo? Kung bibili man ako, dahil gusto ko at kusang loob ko. Hindi ka ba marang umintindi ng tao? Kuya Chum yan, hindi ko alam kung saan ang galing itong mukhang pulubi. Gusto ko lang naman paalahanan siya na magbasawa ka ng mga ito dahil ito ay... Suchon. Ganito ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Nakita ko ang lahat kanina at isa pa, hindi siya mukhang pulube. Girlfriend ko siya.
Kung magpapatuloy ka pa, mag-ingat ka at baka ididemanda kita. Yung suit ni Miss Ray na yan, mukhang bigyan na sa bangketa, tapos may dala pang Hermes. Hindi mo lang tinitingnan kung bagay ba sa kanya. Kung ako sa'yo, uurong na lang ako. Dahil ako, ang talagang bagay kay Kuya Chung yan. Miss, totoo, mukha kang mayaman. Punong-puno ka ng branded na bagay. Pero miss, yung mukha mo, parang sobrang inayos kung saan-saan. Bagay na bagay nga siguro. Sayang, ang ganda mo sana, pero ang daming binago. Ang pipili ni Chum yan, sariling desisyon yon, kahit gawin mo pang parang si Sichi ang itsura mo, wala rin silbi. Kayo na lang kumain, alis muna ako. Kung okay lang sa'yo, may matutuluhin ka sa lugar ko. Doon ka na lang muna sa lugar ko tumuloy para kung kailangan nating umarte mamaya, mas magiging madali. Pwede rin. Tara na. Isang kama lang? Paano tayo matutulog? Hindi kaya pwede nating... Huwag kang maisip ng kung ano-ano. Hindi ako ganong klaseng babae. Ganito na lang. Ako na sa sofa. Ako lang sa sofa. Ako na. Lalaki ako. Paano kita papatulugin sa sofa? Ako na matutulog doon. Ako nga matutulog doon. Ako nga. Ako nga. Ikaw na sa sofa. Pasensya na tungkol kanina. Si Sushun, hindi naman siya ganyan palagi. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Kung ganon, yan si Suchun. Gustong-gusto ko palang makuha. Gusto kong makita kung ano bang meron siya. Oo nga pala, ako si Lin Wanyi, 26 taong gulang, taga Jiansheng, nag-aral ng design at walang masamang bisyo. Kung okay lang sa'yo lahat yan, pwede tayong magpakas at kumuha ng certificate para lang matigil ang panguwit ng mama ko. Hindi ka ba natatakot na isa akong masamang tao? Mas mabuti pa yon kaysa pagkasalan ko yung taong hindi ko naman kilala. At isa pa, hindi naman tayo totoong ikakasal. Pwede naman tayo maghiwalay. Ano? Natatakot ka ba? Sa tingin mo, mas mabababa ko kaysa sa babaeng yon at hindi yung karapat dapat sa'yo? Sige, magpakasal na lang tayo. Sino bang natatakot? Pero ganito, isa lang akong empleyado. Nakita mo naman ang bahay. Upa lang to. At may isang kotse. Huwag kang magsisisi ha. Huwag kang mag-alala, hindi ko gugulo ng buhay mo. Oo, kapag kailangan nating lumabas bilang mag-asawa, dapat maayos ang koordinasyon natin. Kung ganun, kailangan natin magtakda ng mga patakaran. Dahil iisa lang ang bubong natin. Pareho itong unang kasal natin, dapat nating ipagdiwang. Kumain tayo ng masarap. Ano bang gusto mong kainin? May bawal pa sa'yo? Ako? Kahit ano pwede. Sigurado ka ba? Ayun ka talaga sa panlasa ko? Sigurado. Bakit di ka pa kumakain? Hindi ba bagay sa panlasa mo? Ayos ka lang ba? Uminom ko ng tubig. Anong nangyari? Nahihiya ka na? Kanina, ang tapang-tapang mo ah. Uy! Si President pala to! Sakto naman nagkita tayo! Sino naman ito? Ito ang aking... Matagal ko nang hindi nakikitang kaibigan. Ah... Di ba? Oo. Tungkol dun sa Silver Expo, nagdesisyon na ba kayo? Tungkol dun, ibabalik ko po sa inyong detalye. Hindi ko na kayo iisturbohin. Sige, mauna na ako. Sige, sige. Sir Kun, hindi ka ba isang ordinary empleyado lang? Kaya pala ikaw ay nagtatrabaho sa Jiansheng Group. Matagal ko nang narinig ang mga produkto ng Jiansheng Group. Tinatawag ng mga obra maestra. Sa totoo lang,
Ang design department ng kumpanya namin ay palaging kulang sa tao. Kung talagang may ganyang plano ka, susuportahan kitang tuparin ang pangarap mo. Nandito na. Umupo ka't subukan mo. Ano problema? Sira na siya. Pati ako, mababalo na rin. Kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin. Wala naman. Siguro ako nag-isip ng sobra. O baka nagkamali lang ako ng tingin. Alam naman ng lahat ng isang grupo ay hindi pwedeng mawala ng pinuno. Upang magbago ang kasalukuyang kalagayan ng kumpanya, ang nakatakdang anak ng pamilya Kun ay mula sa Netherlands, bumalik matapos mag-aral. Maligayang pagdating, President Zeng. Maupo po kayong lahat. Ako si Kun Chumian. Ang aking ama na si Kuntay dahil malubhang ang sakit kaya umuwi ng bansa. Ayon sa kanyang huling habilin, ang aking minana ang Jiang Sheng. Tinipon ko kayong lahat ngayon para ipaalam sa inyong lahat na ang Jiang Sheng ay mananatiling apelyidong Kun. Napakalaki ng agwat ng temperatura ngayon. Takpan mo muna ito ng maayos. Salamat. Kaya ko naman sanang takpan mag-isa. Ang bilis mo namang magutom. Gusto mo bang kumain ng kahit ano? Pero mukhang sa bahay, gulay at noodles lang ang meron. Kakain ka ba Oo. nun? Marunong ka palang magluto. Hintayin mo ako. Eto, tikman mo. Resume para sa trabaho? Talaga bang dito ka naghahanap ng trabaho? Pwede ka sumakay sa sasakyan ko. Bayaran mo na lang gasolina. Ilang beses na namin binago itong plano pero hindi pa rin nasayan ang kliyente. Palitan na ba natin ng punong designer? Bigyan mo pa siya ng 2 araw. Kung hindi pa niya maayos, patawan mo ng papasok. Mr. Wang, pwede kayong magtiwala dyan. Sisikapin naming tapusin at ayusin agad. Munting Kun. Bago magdilim, ihain mo sa akin ang bagong bersyon. Opo, mag-ingat po kayo, Mr. Wang. Mag-ingat po kayo, Mr. Wang. Anong ginagawa mo rito? Sige na, lakad na. Mr. Wang, ilang ulit na itong binago pero hindi pa rin kontentong kliyente. Kung hindi ka pa rin mag-uumpisa ngayon, umalis ka na lang. Mr. Kun, ayusin mo pa para sa akin ang posisyon bilang ordinaryong assistant. Huwag mong ipaalam sa mga nasa ilalim ko na ako ang presidente. At saka, bigyan mo rin ako ng kopya ng lahat ng aplikasyon na dumating ngayon. Mga halos 100 tao yata ang nag-apply ngayong araw. Ano? Kailan ba ako nagsalita? Ganito ka naman hindi mapakali. Sinabi ko sa'yo, kunin mo lang. Sobra kang walang ginagawa. Naghahanap ka ba ng ibang trabaho? Hindi po. Sir Kun, pupunta na ako ngayon. Miss, huwag nasa malang pwesto ka. Hindi ikaw may karapatang magsalita o mag-utos dito. Ang Jiangxing design ay hindi basta-basta tumatanggap ng kahit sinong pusa o aso para mag-apply. Ganun ba? Ipapakita ko sa'yo ngayon kung ano bang tinatawag mong pusa at aso. Halika, tingnan mo kami. Napakarami namin dito. Maaga pa lang kami, nakapila na kami dito. Alam mo ba kung sino ako? Hinihila mo pa ako. Sino ka ba? Ha? Ano ba yung itsura mo? Walang kaayusan. Ayusin mo agad ang damit mo. Dalhin mo yung resume at sumunod sa akin. Pumasok siya? Dalhin mo yung resume at sumunod sa akin. Pumasok siya? Pumunta ka sa likod, hindi kang nauna. Nagkakamali ka ba? Siya sumingit sa pila. Pag huwag pinapapunta sa likod, kung ayaw mong pumila, pwede ka nang umalis. Huwag mo
Akala na lahat ng tao ay madaling lukuhin. Ang gawa ng tao, nakikita ng langit. May mga tao may connection ka pala, ha? Sasabihin ko sa'yo, hindi ko inintindi ang presidente ng Jiangsheng. Maganda kayong maalis. Ikaw, Kunchum yan, halika rito. Ilisan mo. Ngayon, sumama ka sa akin pa uwi. Hindi na sila panatili sa sirang kumpanyang ito. Ako na lang mag-aalaga sa'yo. Anong ginagawa mo? Uwi na tayo? Alagaan ng presidente? Ano pa nangyayari? Tapos ka na. Ang bagay na ito ay hindi basta-basta. Bakit kaya ganito ka sa mga tao? Sobrang musa at bulok na. Bulok na ang ugat. Mga ganito eksena, siguradong marami kang naranasan pang-api sa kumpanya. At hindi mo alam ang mga presidente ng kumpanya ay alam ng karumalduman ang bayan ng mga taong ito. Ginagawa ang kapangyarihan para sa pansariling interes. Huwag kang mag-alala. Ngayon, babayaran ko ng katarungan para sa'yo. Ang mga taong ito, aayusin mo kung paano mo gusto. Sisiyatin mo lang mabuti. Siguradong matutupasan ng talang mga ihim. Tama. Ayos na ayos sa patakan ng kumpanya. Dapat nanggal ang mga taong ito. Hindi tama. Paano mo ba ibabalik sa akin ang katarungan? Hindi tama. Paano mo ba ibabalik sa akin ang katarungan? Pwede kong isulat at i-report sa itaas. Kung hindi pwede, pupunta na lang ako sa harap ng opisina ng presidente. Hindi ba sinabi mo kilala mo ang presidente? Hindi ko naman kilalang presidente. Bigla lang yun sa saglit. Nainis ako sa mga pumapasok sa likod at nag-iimbento ng kwento. Oh? Ang ancient presidente na ito, ganito lahat ng tao sa kumpanya, ang presidente na ito ay sigurado hindi mabuti. Hindi mo pala kilala. Akala ko tutulungan mo ko sa ilang salita upang matulungan mo ako. Chum yan. Hindi ka ba pwedeng maging responsable? Hindi ka ba pwedeng maging tapat at maayos sa tao? Tama! Tapat at maayos. Maging matino. Sige na. Pagod ka na sa mga kaganapan ngayon. Baka gusto mo nang umuwi. Pagkatapos ng trabaho ko, magdadala ko ng masarap na pagkain para sa'yo. Sige. Umpisan mo na muna ang trabaho mo. Tama. At huwag kayang mapiit o mapasama sa iba. Maging matino at maayos. Tapat at walang bahid ng pandaraya. Mr. Kon, bigyan ng feedback sa dalawang design na ito. Mr. Kon, nagkamali ako. Kinuha ko ang gawa ng iba para sa aplikasyon ng aking anak na babae. Ang Yixing Group ay pinalakad yun noon kasama ang aking ama. Nilikha at itinayo ito. Magsusorry ka sa akin. Hindi ba ito nakakahiya sa akin? Ako talagang may sala. Hindi ko alam ang relasyon ng dalagang iyon sa'yo. Relasyon? Naguluhan lang. Hindi ko alam ang relasyon ng dalagang iyon sa'yo. Relasyon? Kung tatanungin tungkol sa relasyon, ninakaw ang design ng designer ng Hiyuan. Pagkatapos i-adjust ng kaunti. At sa harap ng lahat, ang iyong anak na huli sa pagdating ay pinapasok pa rin sa examination room ng palihim. Pagkatapos ng lahat, matagal na rin ako nasa ibang bansa. At sa kumpanya, noon pa lang, ikaw na ang may hawak ng lahat. Mukhang kailangan na rin magpasok ng sariwang hangin sa kumpanya. Nagdala ko ng sushi. Nandito na ako. Chum yan. Hindi ba ko na nanaginip? Natanong ko sa Jiangsheng Design Department. Gusto nga makapasok ko agad. Dapat kong batiin ka dyan. Mukhang may ilang tao na masyadong minali ang sarili nilang kakayahan. Aasahan kong ikaw ang bubuhay sa akin. Oo naman. Pero, ngayon na nangyari ang gulo, makukuha pa rin nila ako. Hindi man nila gusto kong pasukin sa opisina para pahirapan ako. Hindi naman siguro. Baka nga, tinignan ng presidente at management ang design mo at naisip nilang may talento ka. Kaya maaring biyaya na rin yung gulo ngayong araw. Chum yan. Ikaw ba ang... Anong ako? Hindi ah. Isa lang ako sales. Hindi ko pa nakikita ang presidente. Tama. Kaya pala kakaiba ang atmosphere sa kumpanya ngayon. Siguro dahil sa bagay na ito. Ang akala ko nga, ikaw ang presidente. Nagkakatawa naman ang pagkakataon. Hindi ah. Aling presidente ba nakatira sa paupahan? Oh, may kasama pang nagre-renta. Oo nga. Miss Lin, ito na ang iyong workstation. Salamat.
Kopyahin mo mga dokumentong ito. Gagamitin sa meeting mamaya. Pagkakopya, ibibigay ko sa'yo. Mamaya, kailangan natin mag-overtime. Mag-order tayo ng kape. Pabilis lang. Aabot ng tanghali. Tignan mo itong design. May ilang detalye. Idagdag mo. Pagkatapos idagdag, ibigay mo sa akin bago matapos ang trabaho. Ako? Pwede bang magtanong? Ikaw ba ay supervisor o presidente? Bakit malinaw naman, hindi itong trabaho ko, kailangan mo para ipagawa sa akin? Dahil ikaw ay bago dito. Bakit ako dapat? Kung may kakayahan ka, ang sahod mo, magbigay ka rin sa akin. Ikaw na lalaki, ipapagawa ang trabaho sa isang babae lang katulad ko. Wala ka bang hiya? Anong klaseng pagsasalita Ganito yan? akong salita. Ano ba ha? Paano ba magsalita? Ikaw, dapat kang... Halika dito sandali. Yung lalaking yun kanina, kilala mo ba? Sino bang lalaki? Malapit ang desk sa'yo. Yung kausap mo kanina. Hindi ko naman talaga siya kilala. Hindi mo siya kilala? Eh ang saya-saya ng pag-uusap ninyo. Konsyum yan. Huwag mong sabihin nagsiselos ka. Anong pagsiselos ang sinasabi mo? Pinapaalalahanan lang kita. Huwag ka makipagrelasyon sa opisina. Eh kung pareho na itong may kasal na rehistro, kabilang ba yun? Sa madaling salita, lumayo ka sa ibang lalaki. Eh ikaw naman. Ako? Hindi rin ako sasama. May hawak akong marriage certificate. Ito, sino bang ginuguhit mo? Nagde-design ako ng wedding ring. Eh, nasa nang sa akin? Eh peking kasal lang naman tayo. Sa tingin ko, hindi na kailangan pa. Sa tagal natin, may konting pagkahulog ka ba sa akin? Ang tahimik mo? Yan bang sagot mo? Tingnan mo, maganda bang disenyo ko. Gusto ko ito. Mas may design sense ito. Pero, kailangan mo pa rin gumawa ng isa para sa akin. Depende yan sa mood ko. Paano ko naisip ganong panaginip? Talagang baliw ako. Hindi pwede. Sigurado na babaliw na ako. Saan ka pupunta? Halika, kumain ka muna ng almusal. Sige. Kumain ka muna ng dahan-dahan. Alis muna ako. Mali, sabihin mo, ano mo pagkatan ng babaeng yon? Ganito nagawa yung interview? Pero pagkatapos lang, natanggal si Deputy Director Ken. Hindi ba sinabi niya na hindi niya pinapansin ka ng CEO? Dito sa atin, ang pinakamalaki ay hindi ba si Miss Cole? Oo, kung ang apelyido niya. Yun. Sa service department natin, may isang Cole, hindi ba? Baka siya yun. Siguro hindi. Araw-araw nakasakasisirang kita na kotse kasama sa service department na palagi nagmamadali. Paano siya magiging CEO? Pero ano ba talagang pagkatao niya? Mukhang maayos naman ang itsura niya. Baka hindi ba ganang trabaho niya?
Malaki ang mundo. Lahat ng klase ng tao nandyan. Oo nga. Sa panahon ngayon, kahit sino pwede. Kung hindi ako nagkakamali, naiilip po na may batas. Ang pagkakalat ng chismis ay labag sa batas. Ano bang relasyon mo kay Kun sa sales department? Narinig ko, bigla siyang na-assign sa sales department. Kung ano mang relasyon ko sa kanya, wala ka ng pake. Wala ka bang ginagawa? Araw-araw, nagbabago ka ng mukha. Hindi sinasabi ko sa'yo. Ganito rin ako nung bago pa lang ako. Lahat ng nakakatanda ay nagtuturo sa mga baguhan. Ganito din ang nakaraan ng lahat. Wala akong masamang intensyon. Pasensya na talaga. Hindi ko papayag sa ganyang paraan. Ang respeto ay pantay-pantay. Alis na ako mula sa trabaho. Gawin mo na lang gusto mo. Teka! Saan ka pupunta? Ihahatid na Hindi na kita. kailangan. Huwag kang maging masyadong formal. Tunay nga akong humihingi ng tawad sa'yo. Hindi naman ito malayo. Kung hindi, ihahatid na lang talaga kita. Kung gusto mong sa ngalan ng nakakatanda, ipagpatuloy ang trabaho, sasabay ako. Kung gusto mong maging magkaibigan tayo, sa harapang pagkikitungo. Salamat, hindi ko kailangan. Nag-overtime ka pa? Hey, Yuan, ang laki talaga ng oras mo. Wala akong ganang makipaglaro sa'yo ngayon. Alam kong mali ako. Sabihin mo lang, paano mo ko mapapatawad? Una sa lahat, hindi to kailangan. Pangalawa, kung may iba ka bang iniisip tungkol sa akin, mas mabuti nang huwag kang magkaroon. Panghuli, kasal na ako. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Lumayo ka sa akin. Matyaga ko sa pagiging babae. Kaya lumayo ka. Ang ganda ng dalaga. Tayang. Ikaw rin ni Tilo walang ginagawa. Hindi ba gusto mo makipagsabayan? Hindi. Gusto. Malis ka na. Lumayo ka sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Bakit parang iniiwasan mo ako? Wala naman. Nanaginip lang ako. Isang panaginip. Ano bang kinalaman ko sa panaginip mo? Ano bang ginawa ko sa'yo sa panaginip? Wala naman. Sakay na! Ihahatid na kita! Hindi na kailangan. Ang asawa ko maghahatid sa akin. Ay, maagang kasal Hindi ka panipaniwala dahil ayaw magbigay galang ni Miss Lynn. Aalis na lang muna ako. Iabot mong kamay mo sa akin. Ganito, hindi ka na manginginig sa panaginip. Mag-overtime muna ako. Mamaya, pagkatapos ng trabaho, sabay tayong umuwi. Alis na ako Ka-anunsyo ako ng isang bagay. Ngayong linggo ay magkakaroon ng pagsusuri ang buong design department. Yung hindi pumasa ay aaksyonan o iuutos ng kaukalang hakbang. Ang design mo, simple pero epektibo. Medyo kulang lang sa inspirasyon. Tao ang nag-aalaga ng pera. Pera ang nag-aalaga sa tao. Tila may kulang sa pakiramdam ko. Minsan, kapag wala kang inspirasyon, huwag ka talagang gumawa ng disenyo. Baka dalhin kita sa maliit na bayan para humanap ng inspirasyon. Ha? Hindi na kailangan. Mas mabuti siguro na pangangalagaan mo muna ang sarili mo. Anong kailangan kong pangalagaan sa sarili ko? Designer He, matagal na, hindi mo pa rin maiwan ang ugali mo sa pangungopya. Sobrang wala ka bang magawa? Ang asawa ko, dadalhin ko siya kung saan ko gusto. Hindi mo na kailangan pang mag-alala. Yung proyekto sa Netherlands, baka gusto mo na lang mag-follow up. Sobrang tagal ko na sa Netherlands. Hindi na ako pupunta. Ayoko. Konsyum yan, ha? Hindi ka man ang nahihiya, ha? Sawa ka na sa lugar na yon. Tapos ako pang papupuntahin mo? Yung matandang yon, alam mo naman ang ugali niya. Hindi ako pupunta. At ikaw naman bata ka. Dito ka nakayakap sa ganda. Ang sarap ng buhay mo. Tapos ako ipapadala mo? Chawan Ye. Sinasabi ko sa'yo, napakasama ng utak ng taong yan. Dapat mag-ingat ka. Magkakakilala na pala kayo noon? Magkakakilala na pala kayo noon? Oo! Alam mo naman pala kami na dalawa. Sadyang ginawa mo ito, ano? Hindi. Magkakilala na kami nung bata pa kami. Gusto ko lang na makita kung sadyang lalapit siya sa'yo at kung ano talaga ang balak niya. Consume yan. Nag-enjoy ka ba na lakuin ako? Pasensya na. Mali ako. Lumayas ka.
nandito ka na. Gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Naghihintay ako sa'yo. Inihanda ako ng pagkain mo. Dapat seryoso tong gawin nito. Gusto kong magkita ng lahat na hindi lang pang ibang dekorasyon si Leo Wanyi. Ipapakita kung kaya ko. Tama yan. Sige na, kumain ka muna. Ilang taon na siya? Anong kondisyon ng pamilya niya? Anong trabaho ng kanyang mga magulang? May kotse at bahay ba siya? Ilan sila sa pamilya? Sana hindi masamang galing niya. May kotse siya. Oo, tama. May bahay din siya. At manasug ang katawan niya. Alam mo ba, nalulupad ako ng malayo para lang sa'yo? Iniwan ko ang aking klingi na aso para lang sa'yo. Tapos ngayon mo lang sinabi sa akin to? Sira ulo ka ba? At akalain mo pang marry first, love later? Alam mo ba gano'ng padelikado ng flash marriage? Ang lalaki ang risk, hindi maasa ng lalaki. Hindi bang pinsan ko sa tabang tiyahin ko? Kilala lang ilang araw, tapos gusto mong pakasal, tapos nagbuntis, yung manloloko, niloko siya. Tapos tumakas? Papunta rito, pumili ka sana ng may magandang kondisyon. At sa provincial city. Pero sa may country ka pa rin napunta. Ano bang iniisip mo? Bakit ba? Dahil sa mama ko, lumipad ako ng ganito kalayo. Pwede para kumatagpo ng aking ina. Anong ginagawa mo? Natatakot ako sa mama ko. Nababaliw siya.